Follow your passion. Follow your passion. Follow your passion. Follow your passion. Why don't you follow your passion? Follow your Ilang beses nyo na bang narinig o nabasa yan mga kadancer? At ilan sa inyo ang pinili o sinunod ang kanilang passion, thinking that it will make them successful as compared to being an employee? Ilan nga ba talaga sa inyo ang totoong nag-succeed nung time na sinunod niya yung kanyang passion? Hello mga ka-dancer! Kamusta? Kamusta ang lahat? Medyo kung mapapansin nyo, binago ko ng konti ang ating settings for today's video. And kung kayo po ay bago or first time po ninyo dito sa aking channel, welcome po sa inyo! I am Rosa Finance and Beats, ang inyong money choreographer. At ako po ay isang financial planner dito sa Pilipinas na tumutulong po sa mga kapwa ko passionate individuals sa pag-manage ng kanilang finances effectively. Sila po yung mga taong pinili ang kanilang passion or yung kanilang calling to be successful in their chosen field. So this afternoon, i-share ko po sa inyo kung bakit nga ba pinili ko ang aking efforts over passion. Rose, ano nga bang dahilan kung bakit mas pinili mo yung iyong efforts over your passion? My passion is really dancing. Yes po mga ka-dancer, dancing talaga at hindi po personal finance. Aminado naman ako sa sarili ko na hindi ako pang world-class performer mga ka-dancer na katulad nito, nito, o nito. Pero hindi rin ibig sabihin nun na hindi na ako pwedeng maging passionate sa isang bagay. Dahil kung mahal mo talaga yung ginagawa mo at gusto mo maging the best dito, as in yung the GOAT or the greatest of all time, hindi itong GOAT na to mga ka-dancer. You will need to do it for 10,000 hours or more para maging expert ka sa field na yun. And you should be willing to put in the effort required para nga naman ma-achieve mo yung goal na gusto mo. Pero sa case ko, ibang landas po yung gusto kong tahakin. Kaya hindi ako nakapag-training ng talagang puspusan sa paggawa ng choreo or sa pagsasayaw. If you want to find out kung paano nagsimula ang aking journey to financial freedom, click on this video. Imagine, simula nung high school, talagang sumasayaw na ako. Yun nga lang, ibang genre yung sinasayaw ko. Kasi nung high school ako, ang talagang sinasayaw ko is yung mga karinyosat, singkil, yung mga tinikling, yung mga ganon. Familiar ba kayo? Yun po ang ating Philippine folk dances. And sa subdivision namin, yung mga sinasayaw naman namin is yung mga techno, yung mga mainstream na kanta. Sobrang ibang-iba naman yung sinasayaw ng crew na nasalihan ko nung college ako. Yung mga tipong hip-hop, tapos nagbabali ng boto. Kaya kahit pa pangarap kong maging sikat na choreographer nung high school ako, hindi ko na tinuloy. Kasi alam ko po sa sarili ko na wala akong confidence na ituro yung mga nakasanayan kong choreography. Kasi ibang-iba nga siya doon sa choreo na gusto ng mga kasama ko, which is hip-hop and femme na pyesa. Imagine, ang papalitan ko lang naman ay isang alpha male na kalbo na matupuno ang pangangatawan dahil kaka-breakdance at parang isang platoon leader na si ang takot-takot talaga na punishment sa marireceive nyo kapag kayo ay na-late during the practice na si Papo. Tapos aasa siya na mapasunod niya yung mga kasama niyang mas maaangas pa sa kanya. Pero in due time, nasanay na lang din siguro sila or ako. Kasi ilang beses na rin ako nakiusap na sila na lang yung mag-lead sa team namin. Kasi hindi nga ako marunong mag-lead ng team. Just one time, nalate ako ng 5 minutes lang naman sa practice namin. Ay, mga dahil sa mga ngarong, sabi ba naman ni Papa sa amin? Sa lahat ng late, lahat kayo may punishment mo na kayong disiplina. Listen, dito na 5 minutes. 50 push-up, 50 burpees, 50 sit-ups. Now! Sabi gawa ng mga punishment, of course. Nantitigil! At
Mind you, mga ka-dancer, ginagawa namin yung punishments na yun sa gitna ng quadrangle, sa ilalim lang naman ng tirik na araw. Hindi mo lang matutunan yung leksyon mo nun eh. Ewan ko na lang. Tapos papalitan lang siya ng katulad ko na parang maamong tupa na hindi makabasag pinggan at walang ka-leadership material sa katawan na sobrang payat at parang bulag na hindi nakakakita dahil sa sobrang labo ng kanyang mata. Parang ito, hanggang sa mag-summer break na and required yung mag-OJT ka sa mga companies. Ang ginawa namin mga kasama ko, nagpasa kami ng aming resume sa different companies. And then, nag-start na kami ng OJT sa isang company na pang voice acting. Nakaka 2 weeks na ata ako nung tumawag yung TV network na isa sa pinasahan namin ng resume sa akin. Siyempre, naisip ko kagad, magandang opportunity yun. Sayang yun. So, ang ginawa ko, sinunggaban ko kaagad. Lumipat ako doon sa TV network. Doon sa TV network na yun, marami akong realization sa buhay. And naalala ko rin yung sinabi ng professor namin doon sa isa sa klase namin. Matagal bago kayo promote sa trabaho. Imagine 10 years na, hindi niyo pa rin nararamdaman yung growth sa career ninyo. Tapos, napakaliit lang naman ang sinasahod ninyo. Kaya nga nila, hindi nakakabuhay ng pamilya. Kaya naisip ko noon na, paano ko kaya ma-achieve yung goals ko kung ganun? Isang araw, nagpapacheck ako natapos ko ng i-proofread na album ng isang sikat na singer at hindi ko sinasadyang marinig yung pinag-uusapan nila. Sabi niya sa isang kasama niya. Pre, ako nga nagpasa sa dekada na rito, pero hindi pa rin ako napopromote eh. At hinihintay ko lang na sabihin niya, Okay na. na-confirm yung mga agam-agam ko and yung statement ng professor namin yung time na yun. Siyempre natakot ako. Kasi mahihain ako, introvert, and at the same time, alam ko sa sarili ko na wala talaga akong skill na may pagmamayabang na magaling ako. Kasama pa naman sa interview yung What are your strengths and weaknesses? anong isasagot ko kung ang alam ko sa sarili ko, wala talaga akong strength. Hindi ko po share yung strengths eh. Uh-oh. Ganun. Kaya napaka-importante mga ka-dancer na alam nyo talaga kung anong gusto nyo. At alam nyo yung skill na kailangan nyo i-sharpen pa para maging expert kayo doon sa field na yun. Third year college na kami at ibig sabihin lang naman po nun ay isang taon na lang at gagraduate na ako. Realize ko, saan ako pupulutin kung wala akong skill na magaling ako? Doon ko na ngayon naramdaman yung pressure. Kaya, naghanap ako ng solusyon sa mga pinoproblema ko noon kahit nag-aaral pa lang ako. At nakakita nga ako ng 2 libro na feeling ko lang nung mga time na yun makakatulong nga sa problema ko. Maganda tong book na to ah. Ang mindset. 700 pesos nga lang. Ang budget. Tapos may nakita akong isa pang libro sa kabilang shelf. Hey! Ito na. Mas maganda to. Grow your money. In Tagalog. 250 pesos lang. Ayoko na kasing mamuhay na wala akong choice or very limited lang yung choice na meron ako based on my financial capacity. Kasabay no ng pagtalikod ko na ng tuluyan sa aking passion, which is dancing. Kaya hindi ako magtataka kung bakit ang iba po sa inyo ay hindi na rin nasunod ang kanilang passion because of the demands of their current financial situation. Gustuhin nyo mang maisakatuparan ng inyong mga pangarap, but it's either you don't have that choice or very limited lang yung choice na meron kayo because of your financial capacity or because you lack the financial resources to make your dream a reality. Yung iba naman, sumusugal talaga sa buhay na kahit hindi sila financially stable, they will find a way to make their dreams a reality. And yun na nga yung naging source of their income. Hindi lahat may ganung kalakas ang loob. Hindi rin lahat ay meant to be an entrepreneur. Hindi rin lahat ng passion ay scalable to be big business or big success because of the lack of demand. Kasi meron pong mga passion
na hindi siya scalable to be a big business kasi kakaunti lang yung population na may ganoon ding interest. Kaya yung iba na sumubok, nag-akala, nag-expect na once they follow their passion, success will come after. Akala nila, finally, makakawala na ako sa 9 to 5, wala na akong boss na nireportan. Nagugulat sila na once they jump in to that entrepreneurship, is hindi pala ganun kadali yung journey. Hindi pala easy-peasy yung mga bagay-bagay. Kasi lahat ng bagay sa negosyo ay concern mo. Unlike nung ikaw ay empleyado, 9 to 5 yung schedule mo at kung ano lang yung trabaho mo, yun lang yung ginagawa mo. Kapag negosyante ka po, 24/7 round the clock kang operating kasi hindi tumitigil yung isip mo. Kakaisip ng mga bagay na kailangan mong gawin para sa paglago ng iyong negosyo. Lahat ng department sa negosyo ay concern mo. You will experience failures after failures, rejections after rejections, tapos maloloko ka or may scam ka ng partner mo sa negosyo. May mga times din na hindi ka na makaka-attend ng mga important celebrations or events sa buhay ng pamilya mo or ng mga mahal mo sa buhay. And the list never ends. Kasi yun po ang realidad ng buhay kapag ikaw ay may pangarap at kapag pumasok ka sa pagninegosyo. Whether you follow your passion or your calling na katulad ko mga ka-dancer, always remember it will never be a smooth ride to success. And if you have that determination to make it work and put in the effort na required doon sa gusto nyong gawin or endeavor, hindi naman kayo madidismaya sa tuloy-tuloy na pagpasok ng blessings. Basta lang mga ka-dancer, wala kayong tinatapakang ibang tao at the same time, meron kayong integridad na negosyante. Doon nyo mararamdaman yung sarap ng pakiramdam na meron na kayong fulfillment finally. Hindi man araw-araw Pasko, ika nga ng karamihan. Pero kung talagang mahal mo yung ginagawa mo, you will always find the reason to keep going. Whether you're following your passion, or your efforts, or your calling. That's all for now mga ka-dancer and I hope na meron kayong napulot na aral sa kwento kong ito. Kung nagustuhan niyo po ang content na ito, please don't forget to like this video. Subscribe to my channel and share this to your loved ones or your crew. And if you have any suggestions for our next topic mga ka-dancer, please comment them down below. Maraming salamat everyone and I'll see you on my next video. Bye!